kung ang ating resident geopolitical analyst na si Professor Richard Heydarian ang tatanungin, ito na marahil ang toughest SONA ng Pangulo dahil daw sa dami ng dapat niyang ipaliwanag sa bayan ngayon. Himayin natin yan kasama si Prof. Richard Heydarian ng One News host at resident geopolitical analyst. Magandang tanghali sa iyo, Prof. Magandang tanghali po. Hindi ko alam, parang bumagal internet nung malapit na ako dito sa Batasan eh. Oo. Pero hindi ka ba na-traffic? Grabe na ba ang dinaanan Hindi mo? naman masyadong traffic, pero ang laki ng seguridad dito. Ang daming mga firefighters, mga kapulisan, MMDA. Parang mas malaki this time ah. Pero sabi nga, kanina nang nakausap natin sa PNP ay nasa 16,000 kasi mahigit in total. Just the usual na SONA na itinatalaga nila. Pero yung pinaka marami na seguridad ay syempre nasa dyan sa paligid ng Batasan. But at least makakaabot ka, Prof. Oo, nakakaabot naman sana. Okay. Puntahan natin ang magiging SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya, ika-4 niya, kalahati na ng kanyang termino. Ngayong nasa kalagitnaan na nga sa kabuuan. Paano mo ilalarawan, Prof, yung performance ni PBBM? Sa iyong pananaw, may maituturing na bang really notable achievement ang Administrasyong Marcos Jr.? Well, actually, sa itong taon na to, nakailang beses na ako pumunta sa mga, sa Europe mismo, 3 beses na ako, Brussels, Paris, London, iba't ibang lugar. Actually, napakaganda yung reputation ni President Marcos Jr. actually sa ating mga aliado dahil ang tingin sa kanya ay principled yung kanyang foreign policy pagdating sa isa ng West Philippine Sea at saka rules-based international order. Ang kanyang imahe ay more reformist. So kumbaga medyo na-rehabilitate yung pangalan ng Marcos sa mga democracies, major democracies. Pero sa tingin ko, ang problema niya more domestic eh. I think yung ating mga kababayan, appreciate nila yung kanyang strong stance sa West Philippine Sea, pero mas hingin nila yung mga mas gut issues. Whether ito yung 20 peso kada kilo na bigas. At ngayon naman, dahil dito sa baha na nakita natin, mukhang yung mga flood control project na sa last year ay parang hindi yata gumagana masyado. So kailangan niya sagutin yan. Even sa foreign policy, syempre naging biro, ay kung 1% lang o 1 percentage point lang naman ang discount na makukuha niya kay Trump, di sana nag-zoom call na lang sila. Bakit pa siya pumunta all the way dyan sa White House at Amerika? So marami siyang kailangan sagutin, no? At kaya nga sabi ko, ito yung pinakamahalaga niya siguro State of the Nation address kasi dito niya i-lay out ano yung magiging legacy years niya at ano yung mga dahilan na siguro hindi niya nakamit yung kanyang mga objectives in the past few years. Obviously, given na dyan, yung hidwaan nila with the Duterte family, with the Vice President, yung issue ng ICC. So ngayon siguro, ito na yung oportunidad niya para i-rally yung buong bansa at sabihin niya, kailangan ko yung supportan niyo para in the next 3 years, yung aking legacy years, makamit natin yung mga objectives natin sa economic development, poverty alleviation, at saka yung protection ng ating karagatan at national interest. Prof, malinaw raw yung gustong iwanan na legacy ni PBBM ang makapaghatid ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino, bagong Pilipinas nga. Sa iyong palagay, nakikita ba ito sa kanyang mga naging programa sa nakalipas na 3 taon? Though sabi mo nga, maganda ang reputasyon natin sa labas ng bansa, pero parang nagkukulang domestically. Oo, domestically, kitang-kita natin yung approval rating, satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. ay napakalayo. Hindi lang kay President Duterte, pero kay President Pinoy rin, di ba? Both President Pinoy at saka Duterte doon sa third year nila ay lampas sa 50-60% yung kanilang approval rating. So, ibig sabihin na ang taong bayan ay medyo kapos. Pero to be fair naman kay President Marcos, yung isang dahilan napakababa yung kanyang satisfaction rating ay dahil marami rin galit sa kanya ng mga supporters ng mga Duterte side, especially after kinulong si Pangulong Rodrigo Duterte or nag-cooperate ang Pilipinas na i-hand over si former President Duterte sa ICC. Lalong-lalo na kita natin sa Mindanao, napakababa yung numbers ni
President Marcos Jr. So dito, ito yung pagkakataon niya to win over siguro some of yung mga tao na hindi natuwa sa ginawa niya doon sa pag-handover ni President Duterte sa ICC. Or maybe pwede ang gawin niya is mag-win over siya doon sa mga progresibo at saka mga liberal na grupo na siguro ayaw sa mga Marcoses dahil sa dictatorship legacy, among others. Pero siguro maging mas bukas sila sa kanya if mag-reassure siya na ang gagawin niya sa legacy years niya ay hindi lang yung development, poverty alleviation, pero yung rule of law also, no? So, curious din ako kung may sasabihin siya sa ICC. Babalik ba tayo sa ICC bilang member country kasi umalis tayo ng 2018 under President Duterte. At gusto ko rin, actually curious din ako, may sasabihin din ba siya dito sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte since sinabi naman ng Malacanang nung isang araw na habang nirerespeto nila yung kumbaga mandato ng Supreme Court pagdating sa issue ng interpretation ng ating saligang batas, hindi sila agree doon sa resulta ng kanilang desisyon doon sa impeachment trial ni Sara Duterte. So, tignan din natin kung may masasabi si Pangulong Marcos. Para sa akin, alam ko si Pangulong Marcos ay napag-usapan yung mga polarizing issue. Gusto niya mag-focus sa economic and infrastructure issue. Pero ang katotohanan is, kailangan niya dapat may sasabihin siya. Hindi pwede na pretension na wala siyang sasabihin. At the same time, isa pang problema kasi ni President Marcos Jr. is pagdating sa mga infrastructure projects, mga ganon, makikita pa natin mamaya pa yung subway project, matagal na proyekto yan. Yung mga ibang project, ngayon lang na-inaugurate yung bagong MRT project. So siguro pwede rin siya humingi ng pasensya sa mga tao na pasensya na, medyo natatagalan, pero papunta na tayo sa exciting part, kumbaga. So give hope at saka reassurance. Yung sinasabi mo nga na the ratings ngayon ng Pangulo, hindi maiaalis yun talagang nakadikit siya sa politika, sa usaping politika. Pero kung performance ang pag-uusapan natin doon sa unang term, the first half of his term, kamusta? Pag-usapan natin yung performance. Well, ako para sa akin, average naman yung performance niya overall. Wala naman siyang, in fact, I think he defied even yung mga expectations. Marami na natakot na magiging katulad siya ng ama niya in terms of authoritarian rule. Marami na natakot na maging grabe yung corruption dahil sa, of course, yung reputation ng Marcos dictatorship at yung mga outstanding questions on the Marcos' ill-gotten wealth issue. Pero kung titignan mo naman, he's actually a very standard reformist president. At least that's how he appears to many people around the world. In fact, yung biro nga, para daw siyang Aquino 2.0. Hindi ganun kalayo yung kanyang position sa mga issues kay President Pinoy. Kaya yun din ang kritisismo ng mga Duterte supporters actually sa kanya. But having said that, ang pwedeng na sabihin kasi dito is, hindi niya rin niya magawa ang husto yung trabaho niya dahil dito sa mga hidwaan na nangyari. At to be fair naman to President Marcos, hindi naman siya yung nagsimula ng hidwaan na yan Ginagawa lang niya yung trabaho niya at mukhang hindi sang-ayon ang mga Duterte. So kaya nga nagwatak-watak yung kanilang alyansa. Pero siguro pwedeng sabihin na he's hoping in the next 2 or 3 years yung polarization ng ating politika ay medyo bababa para makafocus siya sa economic issues. Noong nakaraang SONA, isa sa pinuri yung permanenteng pag-ban ng Pangulo sa POGO. Ngayon maingay naman yung issue sa online gambling, itong mga scatter na ito. Prof, aasahan kaya na magkakaroon muli siya ng ganitong klaseng announcement? Kasi masasabi natin, ito isang issue na malapit sa isang ordinaryong Juan de la Cruz. Ako, para sa akin siguro, di ba last year yung malaki niyang announcement is sa issue ng POGO. Na ibaban niya yung POGO. So siguro pwede siya magbigay ng update na anong mga maganda nilang ginawa noon. Pero this year talaga, ang issue talaga sa ngayon, yung gambling, yung online gambling. Sa akin naman, dahil malaki siguro yung revenue yung nakukuha ng gobyerno dito, nagdadalawang isip siya kung i-suspend niya totally. Baka ang pwede niyang gawin is at least mag-announce siya ng temporary suspension. So sabihin niya, pag-aralan natin na mabuti kung ito ay talagang nagbibigay ng malaking problema sa ating bayan dahil maraming taong agribiyado dito sa e-gambling at saka mga mga gaming na gano'n. So maybe you could split the difference and say, pag-aralan natin so we can suspend new licenses or suspend existing licenses for a few months. If not, go for total ban. Yeah. Binigyan din ng Pangulo sa kanyang SONA 2024 yung railway renaissance ng mga proyektong magpapabago nga sa public transportation.
Nakikita nyo bang may sapat na progress sa mga proyekto gaya ng MRT-7 at Metro Manila Subway? Oo. Para sa akin, I think dito papasok talaga si Secretary Vince Dizon, no? Na actually nagtrabaho kay Pinoy, nagtrabaho kay Duterte administration. I think maganda yung ginagawa ni Vince Dizon in terms of reminding people ano yung nangyari kasi sa politika, it's not what you do alone. It's whether people know what you're doing. Kung hindi na alam ng tao ano mga proyekto mo, kung hindi na nila nakikita sa social media, sa media, kung hindi mo na-communicate sa kanila, ay hindi rin ma-appreciate ng tao. So ang performance po, hindi lang yung ginagawa mo objectively, ay performance din is whether subjectively nakikita at na-appreciate ng taong bayan. So I think kailangan mag-step up din ng communication strategy itong Marcos administration kasi may mga nagagawa naman sila eh. Hindi lang siguro na-appreciate dahil aminin natin, nakailang PC strategy niya in the coming months and years. But I think Vince Dizon is showing the way forward, Secretary Vince Dizon. So, anong pananaw mo dito sa Build Better More program ng administrasyon, Prof? Well, some projects may mga problema tayo ng konti, lalo yung subway project, mukhang yung Makati, BGC issue, hindi mawala yan. But nevertheless, I think ang kailangan niyang gawin is ipakita sa tao, siguro magbibisita siya more. I mean, ginagawa naman niya, di ba? Dumadaan siya sa mga MRT, si Vince Dizon pumupunta. I think he should show people bakit yung iba delayed at hindi niya kasalanan, and at the same time, i-reassure niya yung tao na despite yung mga delays dun sa biyang projects, papunta naman tayo dun sa more or less on schedule naman tayo, di ba? Kasi by 2027, 2028, a couple of big people about that, or at least mag-update sa taong bayan yung completion rate. Prof, hindi rin maiwasan ng publiko na balikan yung mga naging campaign promise ng Pangulo. Isa na ang 20 pesos na bigas na na-roll out na ngayong taon pero available nga sectors. Very limited, ano? Kung saan mabibili at kung kailan mabibili. Para sa inyo, may tuturing na ba itong kahit papano ay accomplishment? Well, meron silang pilot project nung panahon ng election, no? Pero I think sa Visayas region more nangyari yan. Actually, nakausap ko si Secretary Tiu Laurel, no? Last month, ukol sa issue na ito. Mukhang may mga malalaki silang plano na hindi lang mga pilot project, pero mas malawakan na application ng itong, hindi naman siguro lahat ng bigas ay pwede maging 20 kilo, pero at least yung mga kadiwa projects, yung mga relevant projects na pwede tumulong sa taong bayan, ay gawin nila mas malawak. Sa akin palagay, maganda mag-focus siya dun sa mga areas na mas maraming mga kababayan natin na may pangangailangan. But actually, given yung politics natin, di ba? Dahil maraming galit sa kanya sa Mindanao at given also yung pangangailangan in certain regions of the country, siguro pwede rin siya mag-focus more on Visayas and Mindanao, yung mga more neglected regions of the country. Maybe that could give him more political dividends. Kasi limited din naman ang budget natin. Hindi naman pwede lahat na lang i-subsidize. Piniling magkaroon rin ng simpleng SONA nga ngayong taon dahil na rin sa naranasan nating malawakang pagbaha sa kabila ng kaliwat kanang flood control projects. So kanina sabi mo nga isa ito sa mahalagang mabanggit ni PBBM sa kanyang SONA, the flood control projects. Paano dapat ito i-address ng Pangulo? Well, sa totoo lang, 'di ba? I think may punto naman ng taong bayan bakit ang pinagmamalaki ng presidente yung nakaraan na taon sa SONA yung mga flood control project, pero bakit ganun kapalpak? I mean, one way out of this is yung gagawin niya yung ginawa nila Pinoy at ginawa ni Digong, which is to blame yung previous administration, which is fair to a certain degree, 'di ba? Dahil billion din ang ginastos ng Duterte administration sa flood control project eh. So first of all, he has to mention na meron tayong talaga history na mga questionable siguro na practices. So pwede siya mangako na siguro, aminin niya, mukhang may problema talaga sa mga flood control projects. So pag-aralan niya na mabuti ngayon. Siguro ganun na lang approach niya kasi hindi talaga natin maitatanggi na may problema talaga. Kasi kung talagang may epektibo tayong flood control project, bakit ganito nangyayari? Parang lumala pa. Lalo na kung ganito, Prof, na naglalabasan kung gaano kalaki ang pondong inilalaan para sa flood control projects. Opo, trillion pesos yata pinag-usapan natin dito. Opo. Bago po
So this is I something... think si Senator Lacson, I think si Senator Lacson na talagang fiscalizer ay nangako siya na i-audit niya talaga at ngayon pa lang nagreklamo siya sa mga questionable practices. So I think one thing President Marcos could do is to say na siguro pwede siya mag-double down dun sa siguro mga mekanismo kung saan pwede nila i-monitor yung implementation para walang kalokohan na nangyari. Because aminin naman natin, ang public perception talaga ay flood control ay easy commission yan allegedly sa mga politiko, or at least I think allegations ni Senator Panfilo Lacson, and more than that, hindi epektibo. So quality control ang kailangan natin. So I think the President has to admit something is wrong and then promise that something will be done about it. Kanina nabanggit mo na sa simula about yung impeachment. At bago nga itong SONA, mainit na pinag-usapan itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte, ang naging desisyon ng SC at ang kaso sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa iyong palagay, paano nito naapektuhan yung political capital ni Pangulong Bongbong Marcos? Para sa akin, wala pang knockout, no? Pero obviously, knockdown ito dun sa mga kalaban ng mga Dutertes or yung mga tao na critical sa mga Dutertes dahil ito ay nagbibigay ng at least some breathing room kay Sara Duterte. At least mukhang the prospect of an impeachment trial in the short run is almost impossible. But hindi pa tapos ang laban. May motion for reconsideration pa. Pwede magkaroon ng People's Tribunal. Pwede i-file ulit yan ng next February. Pwede, who knows, baka yung Supreme Court mag-reconsider sila ng earlier decision nila. So marami pang pwede mangyari. So, kumbaga kung boxing ito, hindi ko alam doon sa Torre basta boxing, pero kung boxing ito, kumbaga sa early rounds pa lang tayo. So slugfest ito for the next 2 or 3 years dahil lang presidential elections ng 2020 ay basically nagsimula na ngayon. Balikan natin itong magiging SONA mamaya. Ano ang dapat nating abangan sa SONA ngayong taon sa wika, tono, o mga posibleng sorpresang anunsyo na magtatakda ng direksyon ng nalalabing 3 taon ng kanyang administrasyon? Prof? Okay, ako pala. Yeah, papasok na ako sa batas. Tignan ko yung... Panghuli na yon, Prof. Panghuli na. Yeah. Ito na talagang, I think for President, make or break na talaga ito eh. I think he has to rally the nation. Dapat sasabihin niya, ang kanyang panalo ay panalo ng buong bansa kahit hindi siya binoto ng ibang tao, kahit dismayado ng ibang tao. Dapat tulungan siya ng taong bayan na hindi niya kaya gawin on his own. I think he has to project that humility. Pero sa aking palagay, he has to also project decisiveness. Dahil isa sa pinakamalaking kritisismo kay President Marcos Jr., parang hindi daw siya ganun ka-decisive kumpara kay President Rodrigo Duterte or even President Aquino. Dahil ang hinahanap ng taong bayan ngayon ay isang decisive at strong leader. Dahil alam natin, napakadami po yung problema natin. Hindi lang corruption, meron tayong climate change ngayon, marami tayong problema. So I think the President has to have a strong projection of his personality and decisiveness na mukhang hindi nakikita pa rin ng taong bayan. Maraming salamat, Prof. Richard Heydarian, One News host at resident geopolitical analyst.